Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga kronika. Pagkamatay ni Joaida, ang mga pinuno ng Juda ay nagbigay galang sa hari at nagharap ng mga kahilingan. Pinagbigyan naman niya ang mga ito, kaya't itinakwil nila ang bahay ng Panginoon at ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Nagbalik sila sa paglilingkod sa mga asheras at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Bunga nito, nagalit ang Diyos at pinarusahan ang taga-Juda at ang taga-Jerusalem. Ngunit nagsugo ang Panginoon ng mga propeta upang ang mga tao'y magbalik loob sa Kanya. Gayunmay hindi sila nakinig. Dahil dito, ang Espiritu ng Diyos ay bumaba kay Zacarias na anak ng saserdote Joaida. Tumayo siya sa gitna ng mga tao. Sinabi niya, "Ito ang sabi ng Diyos, bakit ninyo nilabag ang mga utos ng Panginoon? Gusto ba ninyong mapahamak? Sapagkat itinakwil ninyo siya, itatakwil din niya kayo." Ngunit nagkaisa ang mga tao at sa utos ng hari, binato nila si Zacarias hanggang sa mamatay. Naganap ito sa looban ng bahay ng Panginoon. Hindi man lamang naalaala ni Haring Joas ang tapat na paglilingkod sa kanya ni Joaida na ama ni Zacarias. Bago namatay si Zacarias, ganito ang kanyang sinabi, "Parusahan nawa kayo ng Panginoon sa ginawa ninyong ito." Nang matapos na ang taon, si Joas ay sinalakay ng hukbo ng mga Siro. Pinasok nila ang Juda at Jerusalem at pinatay ang mga pinuno ng hukbo. Lahat ng sinamsam nila'y ipinadala sa hari sa Damasco. Maliit man ang hukbo ng mga Siro ay matagumpay rin laban sa malaking hukbo ng Juda, sapagkat itinakwil nito ang Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Sila ang nagparusa kay Joas dahil sa pagtataksil nito. Iniwan ng mga Siro si Joas na may sugat na malubha. Ngunit pagkaalis nila, nagkaisa ang mga lingkod ng hari na ipaghiganti ang pagkamatay ni Zacarias. Kaya pinatay nila si Joas sa kanyang higaan. Inilibing nila ito sa lungsod ni David, ngunit hindi sa libingan ng mga hari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Sabi mo, O Poon, ikaw ay may tipan na iyong ginawa kay David mong hirang at ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging maghahari, ang kaharian mo ay mamamalagi. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Ang aking pangako sa Kanya'y iiral at mananatili sa Kanya ang tipan. Laging maghahari ang isa niyang angkan, sintatag ng langit yaong kaharian. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Kung ang mga anak niya ay susuway at ang aking utos ay di igagalang, kung ang aking aral ay di pakikinggan at ang kautusay hindi iingatan, sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Kung gayon, dara na sila ng parusa sa ginawa nilang mga kasamaan. Sila'y hahampasin sa ginawang sala, ngunit ang tipan ko't pag-ibig kay David ay di magbabago't hindi mapapatid. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupootan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Kaya't sinabi ko sa inyo, huwag kayong mabagabag tungkol sa pagkain at inumin na kailangan ninyo upang mabuhay, o tungkol sa damit na kailangan ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit? Masdan ninyo ang mga ibon, hindi sila naghahasik ni nag-aani o kaya'y nagtitipon sa banga. Gayunman, pinakakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon?
Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? At bakit kayo nababagabag tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano sumisibol ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagpapagal ni humahabi man, ngunit ito ang sasabihin ko sa inyo. Maging si Solomon ay hindi nakapagsuot ng kasing ganda ng isa sa mga bulaklak na ito, bagamat napakariringal ang mga damit niya. Kung ang mga damo sa kabukiran na may buhay ngayon at kinabukas ay iginagatong sa kalan ay dinaramtan ng Diyos, kayo pa kaya? Kay liit ng pananalig ninyo sa Kanya, kaya't huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin, iinumin o daramtin, sapagkat ang mga bagay na ito ang kinahuhumalingan ng mga taong wala pang pananalig sa Diyos. Alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit pag sumakita ninyo ng higit sa lahat ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Kaya huwag ninyong ikababahala ang para sa araw ng bukas. Saka na ninyo harapin kapag ito'y dumating. Sapat na sa bawat araw ang kanyang mga suliranin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang pinagpalang araw po sa inyong lahat, mga ginigiliw na kapatid. Ito po si Bishop Rex Andrew Alarcon ng Archdiocese of Cáceres. Ako po ay nagpapasalamat sa TV Maria sa paanyaya at sa pagkakataong magbahagi ng pagninilay sa Ebanghelyo ngayong ika-12 linggo ng pangkaraniwang panahon or the 12th Sunday in Ordinary Time. Isa sa mga hinaharap natin araw-araw ay ang takot. Marami at iba't iba ang nagdadala sa atin ng takot. Takot tayong magkasakit, mawalan ng pera upang matustusan ang mga bayarin. Ang takot sa hindi tiyak na kinabukasan, ang ating takot sa mga epekto bunga, dala ng galit, ng inggit, puot, dala ng krisis, ekonomiya, ng politika, ng digmaan at marami pang iba. Nandyan din ang pagkatakot, takot natin sa mga masamang maaring mangyari sa atin o sa mga mahal natin sa buhay. Ang uri at bigat ng damdaming dala ng mga sakit sa ulo, na dala ng mga suliranin at mga problema natin, kasama na yung ating mga hinanakit, paghihinala at iba pang mga damdamin. Subalit ngayong linggo ay tila binibigyan tayo ng Panginoon ng pag-asa. Aniya, huwag tayong mabalisa sa mga bagay na hindi nakasisira ng katawan o nakasisira ng katawan lamang. Matakot tayo doon sa makasisira ng katawan at ng ating kaluluwa. Mayroon siyang ipinahihiwatig na kakaibang takot. At ito ang banal na pagkatakot sa Diyos, fear of the Lord sa Ingles. Hindi ibig sabihin ito na matakot tayo dahil pinahihirapan o paparusahan tayo ng Panginoon. Hindi ito takot o walang katapusang pag-aalala o pagkabalisa. Hindi ito takot sa Diyos na ang tingin natin ay parang isang malupit na amo o mapaniil na leader. Ang pagkatakot na ito ay hindi terror, kundi paggalang, pagkamangha at angkop na pagkilala sa Diyos bilang magulang. Ito ang takot na nagdadala sa atin upang kilalanin ang kapangyarihan ng Diyos at ang kanyang kadakilaan at kabanalan. Tunay siyang dakila at banal. Ito'y takot o pagkatakot, hindi dahil pinagdududahan natin ng Diyos. Sa kabaliktaran, ito'y takot na bunsod ng pakiramdam na
tayo'y namamangha, hindi tayo makapaniwala. Tayo'y namamangha sa kanyang kabanalan at awa. Hindi natin inaasahan ang kanyang pagmamahal sa atin. Hindi natin inaasahan na tayo'y binibigyan niya ng halaga. At ito ay biyaya. Ito'y takot na bunga ng pag-ibig. Kaya mayroon tayong sinasabi, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ito'y mapakumbabang pagkilala at pagtanggap sa katotohanang hindi tayo Diyos at hindi tayo ang Diyos. At ang Diyos lamang ang may alam ng lahat. Ito'y pagkilala na ang buhay natin ay kaloob ng Diyos. Kaya naman natatakot tayong baliwalain siya o kalimutan ang mawala ng halaga ang kanyang presensya sa ating buhay. Ito ay takot na mawala ang Diyos sa atin o pagkatakot na tayo ay mapalayo sa Diyos. Parang sa mga umiibig at nagmamahal, natatakot na mawala ang minamahal o mapalayo sa minamahal. At ngayon din ay pinaaalalahanan tayo dito sa Ebanghelyo na hindi niya tayo pinababayaan. Tulad ng bawat bulaklak at nilalang na kanyang inaalagaan, tayo ay inaalagaan, inaaruga ng Diyos. Tayong mga nilalang na kawangis niya. Mga kapatid, huwag nating sayangin ang oras natin sa mga bagay na wala namang magagawa sa atin. Bagkus, sana'y patuloy tayong mamangha sa kadakilaan at kapangyarihan ng Diyos. Mamangha sa kanyang dakilang pag-ibig at walang humpay na pag-aaruga sa atin. Mamangha sa kanyang pag-ibig na naging dahilan upang ipadala niya ang kanyang anak upang iligtas ang sangkatauhan. Kapatid, ano bang kinatatakutan mo? Ano ang mga nagdadala ng pagkatakot sa iyo? Ano ang nakababagabag sa iyong puso't isipan? Ang paalala sa atin ng Panginoon, huwag kayong matakot. Mahal ko kayo. Nawa ang tapat na pag-ibig ng Panginoon ay siyang magwaksi ng ating mga pagkatakot. Mapagpalang araw sa inyong lahat. Muli ito po si Archbishop Rex Andrew Alarcon ng Cáceres.